Sa ikalawang linggo ng Kwaresma, mga kapatid, itinatampok sa Ebanghelyo ang pagbabagong anyo ni Jesus doon sa bundok. Ano ba ang kahulugan nito at ano ang saysay nito sa ating mga mananampalataya ngayon? Unang-una, si Jesus ay papunta ng Jerusalem upang ganapin ang misyon sapagkat ang totoo, doon siya mamamatay. Pero ang totoo rin, doon din siya muling mabubuhay. Alam na ng mga alagad ang mangyayari kay Jesus sapagkat matagal pa sinasabi niya na ang anak ng tao ay pahihirapan ng taong bayan at siya ay ipapapatay at hindi nga nila matanggap ito. Para silang pinagsakluban ng langit at lupa nang masabi ito ni Jesus sa kanila. Hindi rin nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay. Kaya nagtatanungan ang tatlong alagad nang sabihin sa kanila ni Jesus, habang pababa na sa bundok, huwag niyong sasabihin kanino man ang inyong nasaksihan hanggat hindi pa ako muling nabubuhay. Yun ang di nila maintindihan. Ang naiintindihan nila, magsasuffer talaga ang Panginoon dahil siya'y patungo na sa Jerusalem para ganapin ang kanyang misyon doon. Subalit bago niya harapin ang krus at ang kamatayan dito, kinakailangan niyang bigyan ng lakas ng loob ang mga alagad na ito na maiiwan sapagkat yun nga ang kanilang sitwasyon. Kumbaga'y dapang-dapa sila sa pag-aalala kung ano nang mangyayari. Kaya ang patikim na ito ng liwanag ni Kristo sa kanyang pagbabagong anyo ay hudyat na ang kanyang kamatayan sa Jerusalem ay magwawakas sa isang maluwalhati na muling pagkabuhay ni Jesus. Sa ating lingwahe, sinasabi natin, kung mayroong dilim, mayroong liwanag. Kapag may lumbay, may saya. Yan naman kasi ang parang takbo ng kalikasan. Alam natin na ngayon, mamaya, madilim. Pero alam din natin, bukas, magbubukang liwayway. Natural na nararanasan natin yan. At yan din mga kapatid, ang nararanasan ng mga tao. Alam natin na tayo'y mamamatay, mahihirapan. Pero hanggang doon na lamang nga ba tayo? Ang sagot ni Jesus ay hindi. Sapagkat ang hudyat na ito ng kanyang pababagong anyo sa bundok ay nagbibigay ng isang bagong pananaw na anumang hirap na pagdadaanan ng tao sa buhay dito sa ating kasalukuyang panahon at sa hinaharap pa, nais niya na ito'y magwakas sa katagumpayan at sa kaluwalhatian tulad ng mangyayari sa kanya. At papaano mga kapatid? Balikan natin ang unang pagbasa sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay isang taong bigo, maraming pinapangarap sa buhay at matanda na siya. Pero hindi pa natutupad ang kanyang pinapangarap na ito na magkaanak. Pero dahil siya nakinig sa salita ng Diyos, humayo siya ayon sa salitang kanyang napakinggan. Desperado kasi siya, hoping against hope, na itong tinig na ito ang magbibigay at magbabago ng kanyang buhay. At totoo naman, binigyan siya ng isang anak, si Isaac, na naging sanhi ng kanyang kaligayahan at ng kanyang asawang matanda at baog pa. Pero ngayon, bakit babawiin naman ng Diyos at iaalay si Abraham o si Isaac doon din sa bundok na parang isang tupa na susunugin bilang alay sa Panginoon?
Parang nakakaloko. Pagkatapos mong ibigay, bakit babawiin mo? Pero dahil nananampalataya si Amang Abraham, ginawa niya na ialay doon sa bundok ang kanyang anak na pinaguhugutan niya na ngayon ng aliw at ligaya dahil naniniwala siya kung ang Diyos ay nagbigay sa isang sitwasyong imposible sa kanyang buhay ng isang anak. Bakit hindi niya ito pwedeng palitan uli? Kaya ang pananampalataya ni Abraham ay walang kaduda-duda at tinupad ng Diyos ang pangarap na ito at katuparan ay dadami ang iyong lahi, pararamihin ko siya, sing dami ng mga buhangin sa dagat at mga bituin sa langit. At hanggang ngayon mga kapatid, natutupad ang salitang ito ng Diyos kay Abraham sapagkat ang totoo, tayong lahat ngayon dito sa loob ng simbahan ay mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Dahil sa kanyang pananampalataya, pinarami niya ang lahi ni Abraham. At sa ating panahon, tayo na yun. Kabilang na tayo sa lahi ni Abraham dahil tayo ay sumasampalataya sa kanya. Kaya kung paanong kinaharap ni Abraham ang kadiliman ng pagbibigay ng kanyang tanging bugtong na anak sa Diyos, na sanhi ng kanyang ligaya, na parang ito yung krus na pagdadaanan niya, hindi doon talaga nagwakas sapagkat biglang merong isang tupa na nakasabit doon at siyang ipinalit kay Isaac upang siyang sunugin. Ang Diyos ang nagkaloob ng kapalit ni Isaac sapagkat ang pangako kay Abraham, pararamihin ko ang iyong lahi. Ay, paanong rarami ang lahi ko? Paano maisasali ng aking lahi sa aking nag-iisang anak na ito kung kukunin niyo at mamamatay siya? Sino na magsasali ng lahi ko kung mawawala si Isaac? Pero ang Diyos ay nagkaloob sa pamamagitan ng isang tupa. Kaya sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong pwedeng lumaban sa atin? Dahil kung nasa atin ang Diyos, hindi tayo pwedeng basta-basta ibagsak at igupo ng kalaban. Dahil parang kinakalaban mo na rin ang Diyos. Yan ang sinasabing napakaliwanag ni San Pablo sa kanyang sulat. Kapag nasasa atin ang Diyos, hindi tayo kayang ibagsak ng kahit sino. Dahil kahit iharap tayo sa matitinding pagsubok at sa krus, magtatagumpay tayo dahil kapanig natin ang Diyos. Yan mga kapatid ang buhay na sinasabi para sa isang Kristiyano. Kaya pinupuno tayo ng pag-asa ngayon na kung may mga pinagdadaan ng mabibigat na krus sa ngayon, kumapit tayo sa Diyos sapagkat ang dilim na nasa harap natin ngayon, magwawakas ito sa isang matagumpay at maluwalhating wakas dahil kakampi natin ang Diyos. Hindi pwede na hindi matupad ang kanyang salita sapagkat siya ang nagsasabi. Diyos na ang nagsasabi sa atin, hindi ito salita ng tao. Kaya huwag tayong magduda, magtiwala talaga tayo sa Diyos. Dahil itong ibanghelyong ito, ng pagbabagong anyo ni Jesus ay tungkol sa atin. Dahil tayo ang maraming pinagdadaan ng kadiliman, na akala natin ay wala ng pag-asa, akala natin ay yun na ang ating katapusan. We were pushed to the wall. Wala na tayong masusulingan. Pero gagawa ang Diyos ng paraan upang patutuhanan niya ang kanyang salita na hindi magkakabula. Yan ang maliwanag na sinasabi sa atin mga kapatid. Kaya wag tayong
mawawala ng pag-asa. Yan ang maliwanag na sinasabi. Dahil importante ang Biyernes Santo. Dahil ito ay magiging daan upang ang muling pagkabuhay sa linggo ng pagkabuhay ay matikman ng tao na meron pang higit sa kamatayan, may buhay pa sa likod ng dilim, may liwanag na naghihintay. Yan ang napakaliwanag na ipinapahayag ng mga pagbasa ngayon. Kaya ang isang Kristiyano, hindi talaga dapat nawawala ng loob kung kakamping totoo niya ang Diyos at naniniwala siya sa Diyos, kailanman ay hindi siya magdududa tulad ng hindi pagdududa ni Abraham. Pinakinggan niya ang salita, pinanghawakan niya ito, at tinupad ng Diyos kung ano ang kanyang sinabi. Mga kapatid, hindi lamang ito kwento ng Biblia, kundi ito yung kwento nating lahat sa lahat ng nananalig at napasasa ilalim sa kalooban ng Diyos. Hindi magtatagal, ipapakita sa atin ng Diyos ang liwanag. Dahil yung kaningningan na yun ay talagang patikim ng tagumpay. Kaya tingnan ninyo, sina Pedro, Juan at Santiago, nang makita ang kaningningan ni Jesus, nagsabi sila, Panginoon, dumito na po tayo, magtayo na tayo ng 3 kubol. Ganyan naman talaga ang reaksyon natin kapag nasarapan tayo sa isang klase ng karanasan, parang ayaw na natin itong bitiwan. Gusto natin itong panghawakan, kung pwede, doon na lamang tayo. Pero ang realidad, mga kapatid, nasa mundo pa tayo. Bababa pa rin tayo sa bundok. Haharap pa rin tayo sa maraming problema at mga krus. Pero ang totoo, huwag muna niyo itong sasabihin, sapagkat maunawaan niyo ang lahat kapag naganap na ang aking kamatayan sa krus at ako'y muling nabuhay. Maunawaan din nating lahat ang sinasabing ito ng Ebanghelyo kapag iniharap ka na ng Diyos sa matinding krus at nakita mo ang kamay ng Diyos na pinagningning ang iyong krus. Maunawaan natin ang ating pananampalataya ay hindi kasinungalingan dahil ang Diyos ang magpapatotoo sa kanyang salita sa mga taong sumasampalataya at humahawak sa Kanya. Kaya huwag tayong mangamba, umasa at magtiwala palagi sa lahat ng pangyayari sa atin ngayon, anumang sa magpasabansa man, sa pamilya, sa iyong personal na buhay, merong puwang na ginagawa at papel ang Diyos. Maniwala lang tayo, mga kapatid. At patuloy tayong maghanda dahil kung nagsimula tayo sa mga pag-aayuno, sa pagtitimpi sa sarili, pagkakawang gawa ayon sa panawagan ng Kwaresma, at ngayon ay pinatikim tayo ng kaunting liwanag na mas magiging maningning pagkatapos ng lahat ng krus. Dahil ito ang muling pagkabuhay, talagang totoo na tuto pa rin ng Diyos. Hindi dahil ito ay ginawa natin, kundi ang Diyos mismo ang, kumbagay, nag-plot ng lahat ng ito. Nagplano, nag-execute ng kanyang plano para sa atin. Importante lamang tayong mga tao ay tumingin sa Diyos para makita natin ang planong ito at huwag tayong magduda sa binibigay sa ating kapamaraanan ng Diyos na karaniwan ay salungat sa kapamaraanan ng tao, kaya di natin karaniwan naunawaan. Maraming bagay na hindi naunawaan ang mga alagad at tayo rin naman. Pero kapag pinasok natin at tinanggap ang salitang ito, maunawaan din natin ang lahat pagdating ng araw. Pagpalain nawa tayo, mga kapatid ng Diyos, at itaas natin ang ating mga sarili ngayon dahil tayo maraming mga pinagdadaan ng pagsubok at krus sa buhay upang ang
Kaniningan lamang ni Kristo ang ating abangan sa lahat ng ito. At tayo ay huwag matinag sa kabigatan ng ating mga pinagdadaanan. Amen.